Yahoo! Hello, hello, hello mga masters! Halika kayo, samahan niyo ako at ipapakilala ko sa inyo ang aming bisita ngayon. Ang pangalan niya ay si Blue, isang lalaking 12 years old na American Bulldog. So syempre, dinala po siya dito ng kanyang may-ari dahil ito'y may karamdaman. Sabi ng kanyang may-ari ay parang masakit daw ang kanyang lower back at saka yung kanyang back limbs o yung kanyang mga paa. So pag lumalakad-lakad po siya ay nakikita may iniindang siya na sakit. Kaya sabi ng kanyang may-ari na pasyente din namin ay kung pwede po namin siya ma-check at kung si daddy ko ay nag-treat din daw ng mga aso. So sabi ko, sige, subukan natin. Kasi sa 10 taon ko na nakasama ko dito si daddy sa clinic, siguro may nakita na akong mga 16 na mga aso na nadala na dito sa amin. At syempre, bigyan din ng lunas ni daddy ko. Ito na. Chine-check na ni daddy ngayon at meron ng mga karayom na likod ng pasyente, ng ating pasyenteng aso na si Blue. So hindi niya naman na feel yung needles. Ito yung kanyang may-ari at ayaw niya ipakita yung mukha niya. So nagpaitulot din siya kunan ng video ang kanyang aso. So ayun, hindi niya na-feel na merong karayom na pala sa kanyang likod na nakatusok. So si daddy ko yun, yung naglalagay ng needles at ako'y nagbe-video lang. So paano ginawa ni daddy to? Katulad ng tao, pinapalpit niya yung skeletal system, yung spine ng aso o ng tao at tinitingnan niya kung crooked siya or hindi siya straight. So ginagawa niya, ilalagay yung karayom sa muscles na sa gilid ng skeletal system o yung spine. So yun din, same din yung concept na ginagawa niya sa aso. At ayun, tapos na po. Yun lang kadali yung pag-treat niya sa aso. 4 na karayom lang yan. Sa tao naman, pagkatapos po ng treatment ay magmamasahe at magbibigay po kami ng health lectures. Kaya tingnan natin yung aso na medyo nadudulas kasi madulas talaga yung aming sahig. At the same time po, makinang po ito at laminated wood po ito. So hindi po siya sanay. Kasi sabi ng may-ari ay nasa concrete daw siya. Sa rough concrete daw siya natutulog at saka sa marble na parang hindi naman masyadong madulas. Ayun, so tinitingnan natin kung medyo may iniindang pa siya. So now, it's time for his relaxing massage. At habang po ay ginagawa ko ito ay ang kanyang may-ari ay nasa loob din ng kwarto at binibigyan din siya ng treatment ng daddy ko. So yung kanyang may-ari is meron siyang problema sa kanyang shoulders. Parang may torn na ligament ata sa shoulders niya. At ilang taon na rin siyang pumupunta sa mga doctors. At maraming na ring steroid at saka mga gamot yung binibigay sa kanya at wala namang bisa. Ang ginagawa ko ngayon is this is called tuwina. So parang grabbing of the, isa sa mga tuwina is grabbing of the skin. So ginagrab ko po ito at this area coming from the lungs to the kidney area. Pwede itong gawin sa ating mga bata, sa mga 12 years old below na mga kabataan, mga toddlers at mga infants. And this is to strengthen their immune system. So i-grab mo lang siya yung kanyang skin at pwede kang mag-umpisa sa taas, sa lung area, pababa sa kidney area at pwede magpabalik. So yun yung sikreto po kung paano magiging healthy yung inyong mga anak. So ito, ginagawa ko rin ito sa aso ngayon kasi pinapaluwagan ko rin yung kanyang mga muscles sa kanyang spine. Makakatulong po ito syempre pagkatapos ng acupuncture ay na-release na yung mga toxins sa muscles na clog. So once na natusok yun ng needles, mag-release yan ng mga toxins. And ito naman yun, binibigyan ko siya ng facial massage. Yung tingnan niyo kung paano tayo mag facial massage sa aso.
pati yung tenga niya, mamassage din yan. Kasi sa likod ng ating mga tenga ay meron tayong nakatago dyan ng mga mucus at mga flemas. So, ginagalaw po natin yan para ma-release. Ayun, so masahe-masahe tayo sa kanyang nape, sa likod ng kanyang neck, at saka yung muscles, kasi matigas yan kanina eh. So hindi naman special talaga mag-ano tayo. First time ko rin po ito nahawakan ng asong to. So hindi ako takot sa mga ganyan, sa mga aso, kasi ever since na maliit po ako, na bata pa ako, hilig talaga ako sa mga animals, aso, pusa, kahit na mga maliban lang sa ahas, di po ako nag-aalaga ng ahas. Pero sa mga reptiles, mga ibang mga reptiles, mahilig po ako dyan. Alright, so gustong-gusto po ni Blue ang aking massage sa kanya. At lilipat po tayo sa kabilang view na naman. Papakita ko sa inyo kung ano naman yung ito, isi-shake ko na naman siya. Kasi yung purpose po nito ay i-move ang kanyang stagnant energy. So sinishake siya para at least yung kanyang mga toxins ay ma-release at ma-absorb at ma-disperse siya. Kung nangyayari kasi sa katawan natin, pag medyo stagnant yung energy natin, doon tayo nagkakaroon ng sakit. Sumasakit yan kasi may mga nagtitense yung mga muscles dyan, lalo na kung may mga lactic acid po na naka-clog sa particular muscle na yan. So ito, gusto po ni Blue ang aking pagmassage sa kanya. At yun, sinishake ko na yung lower back niya. At kanina po, nung hinawakan natin yung kanina, nafe-feel natin na medyo medyo ayaw niya, hesitant siya kasi meron siya na-feel na pain. Pero ngayon, ayun, papatayuin natin si Blue. Tingnan natin kung ayun. Medyo na medyo na dudulas siya. Papaupuin natin ulit si Blue. Kasi kailangan natin i-position yung kanyang likod kasi hindi natula akong access kanina sa left side ng kanyang likod, sa lower back niya. Ayun, bumalik na siya. Ayun, meron na akong access dito. Good job, Blue. Okay, so nagustuhan niya ang massage. Ito, babalik ulit tayo sa head massage, facial massage ulit. Kasi tayo ng 3 tatlong rounds yan. Para at least pag-uwi ni Blue ay kalmante siya at medyo relaxed at mawawala na yung kanyang iniindang. So malakas talaga at malaki talaga yung wala ng kanyang may-ari kasi siya sa mga pinakamatagal din naming pasyente. I think bago ako dumating dito ng Amerika, pasyente na siya ng daddy ko. At sabi niya sa akin, mga 16 years na daw siya pumupunta kay daddy ko. So itong aso na to is already 12 years old. I think nakuha niya ito like ilang taon lang ago. So hindi naman siya puppy nung kinuha niya. Medyo tinake over niya lang daw ito sa may-ari. Nahulog na rin yung loob niya. Kasi parang wala na daw gana yung may-ari, yung dating may-ari. Okay, so tinitingnan natin kung may sakit pa siya. Third round na po tayo. Third round na po ito ng kanyang massage. So, shake na lang muna tayo para at least sobrang malambot na yung kanyang muscles. Sobrang lambot na po. Alam ko na yung malambot na yan, kaya hindi ko na yan tatagalan. Medyo shake off na lang yan. At as you can see, comfortable po si Blue. At paamo na siya sa akin. Kaya makikita mo yan pag yung buntot niya ay gumagalaw, it means na happy siya. At nakikita mo rin sa kanyang mata, parang nasa langit siya sa masahe ko. So hindi lang pala sa tao ang masahe applicable. Sa mga animals din, sa mga pets nyo. Ang massage is one way po na mapafeel nyo sa kanila ang inyong mga tender loving touch. Kaya kung nafe-feel yan ng mga animals natin, mas lalong mafe-feel yan ng ating mga mahal sa buhay. Alright, so konting cupping na lang muna. At maglilipat tayo ng angle ng ating camera. Oop.
gumalaw. Right, ito naman tayo sa angle na ito. This is the third round. I think this is the final round na at tayo'y malapit nang matapos. So, sobrang lambot na talaga ng kanyang mga muscles. Ito yung kanyang final facial massage, head and ear and back massage. So, sobrang swerte ng ating pasyente ngayon kasi nagkaroon po siya ng kanyang sariling session. May sariling session po siya ng kanyang spa day. Kumbaga mas maganda pa ito sa compared sa commercial na mga pet spa. So, final touch at sobrang lambot na talaga. Alright, so I think he's happy and we're done. Kaya lumabas na kanyang may-ari at kasama na po si Daddy. Tapos na po yung kanyang may-ari sa kanyang acupuncture treatment and massage. Nakabayad na rin siya. At syempre, nabigyan tayo ng tip na medyo reasonable naman na tip. Hindi naman gaano kalaki, pero syempre, isang malaking tip na yun para sa akin. Alright, till next time! Yahoo!